hindi ko makalilimutan ay yung Bagyong Yolanda. Dahil po dito sa Bagyong Yolanda, lahat ng mga puno dito sa amin na was out lahat. Wala na kaming makitang mga puno dito. Sa amin lang mga 500 na puno ng mahogany tree na tinanim namin, walang natira. So ang nakita kong worst na bagyo na Yolanda, yung pagsira ng mga tahanan ng mga tao na talagang kung mabalik tanaw namin yung bagyong Yolandang nagdaan, parang ayaw na namin sa bagyo. Kasi naman sa farm namin malaking epekto dito ang dinulot ng bagyong Yolanda. Mga puno ng kahoy na nadala ng malakas na tubig ay doon lahat nakaimbak sa mga tanimang palay ng mga magsasaka. So, kami, organic farming kami noon ay back to zero kami. Dahil yung mga pilapil namin, yung mga taniman naming palay, nasira ng bagyong Yolanda. So, ilang buwan, ilang taon na naka-recover ang aming farm na palayan. Dahil po, wala naman kaming igastos na i-clearing yung aming farm sa rice. Hirap sa walang tahanan, hirap sa walang pagkain, hirap sa walang punong makita na sana makatulong sa aming mga farmers. Ang Yolanda ay parang panaginip na hindi na namin gustong magbalik pa. Ay hindi na namin ma-determine, pwede bang makatanim kami ngayong buwan, pwede bang makapagpunla kami ngayong buwan, kasi hindi na namin alam saan ba dito banda ang dry season o rainy season, kasi pabago-bago ang klima. So malaking epekto sa aming pagsasaka, lalo-lalo na sa rice farming namin. Gaduro ang balatian, gaduro man ang piste, basta bago-bago ang klima. Halimbawa, permi lang gauran, hindi ka man tapna ka mga piste nga nagasulod. Bilang magsasaka at marami ding mga dinaluhan naming pag mga trainings, mga seminars na binigay ng card, lalong-lalo na sa organic farming. Ito yung the best nga nakita namin na sagot sa paiba-ibang klima dito sa amin. Ang ginagamit naming mga seeds ay mga TRBs, mga traditional rice varieties. So maka-adapt ito sa climate change. Nakita na namin ngayon na maganda ang organic farming kumpara namin sa inorganic. Ang aming ginagamit ay organic fertilizer. So ang pagtaba ng aming tanim ay dahan-dahan. Unlike sa inorganic farming na gumagamit ng commercial na fertilizer, paggamit mga 1 week or 1 week or 2 weeks or 3 months. Agad mataba yung pananim. So kung nandyan si patuloy-tuloy na umulan, ay hindi maganda yung pananim namin, yung pananim ng isang magsasaka, dahil masira siya, dahil malambot ang tanim. So kung patuloy naman ang pag-init, pwede siyang matuyo kaagad dahil mataba siya. Sa pag-market ka organic, why do kami nabudlayan? Ay maski medyo ang ani namon kung kisa malaing nga tempo, amo man gihapon ang presyo. Pag may incentive pa kami, may plus pa ang ginakuha namon nga mga variety. Sa red rice kag sa black rice. Kag ang lupa ko naganami pa.
May dyan man nga sapat nga mga tiyangaw, bakuko. Pero hindi man sa mag-tiner kay ang ginagamit namo nga OHN. Nagnami lupa ko, hinisinis. Sang una daw simento pero subong daw medyo kumbaga tabok ay na sa. Ang organisasyon namin, isang agrarian na reform cooperative siya, yung natawag namin na KASAPI, no? Ang acronym, Katilingban sa mga agraryo padulong sa pag-uswag sa Iloilo. Ito'y itinatag nung 2007, no? Sa tulong rin ng mga tauhan ng card noon. So, mga 2007 yon. Pero wala pang masyadong mga operation na kung anong mga services ng co-op. Pero ang sa Barangay Salngan ay may mga ang Barangay Salngan kasi na-declare na isang organic community, no? Through resolutions ng City Hall. Ayun. Maraming mga magsasaka doon na nag-engage na sa organic farming, sa rice, no? So, ang ginawa ng card, in-enhance ito, tinulungan, nag-research, hanggang nakakuha sila ng ang parang basis na yun pala yung yung protocol sa organic farming. Hanggang may mga windows na nakita ang card na yung galing sa Japan government na nangbibigay sila ng mga kung ano-ano na mga support services sa mga organic farmer. Nagkaroon kami ng rice mill, yung mga at doon nagsimula yung yung para palawakin yung mga membro. Binisline ng card yung hindi lang Salngan, may mga adjacent barangay. So nakaabot kami ng mga 500 na farmer. Pero yung parang lang mga seryoso na mag-organic talaga ay mga 250. Nakita rin kami ng DAR na nag-organic kami. Yun, pumasok yung itong ARCSIS, no? ARCSIS program. Yung Agrarian Community Connectivity and Economic Support Services. Naka-avail kami ng mga hand tractors, thresers, mga knapsack sprayer, marami mga gamit para sa pagsaka. Hanggang nakakuha kami ng isang dump truck sa DAR. Sa plano namin na gusto namin i-declare kami na talagang certified organic. So, naabot naman namin noong 2015 or 17 yata. Yung OCCP, ang isang certifying body, yun ang nag-certify sa amin na talagang yung kasapi ay nag-organic farming. Yung organic protocols ay ni-research yun ng card, no? Na from time to time ini-enhance, may parang gumawa kami ng structure sa internal quality control system. Diyan may mga inspectors, no? Na card yung bumabayad sa sa mga inspector. Pagdating ng kasapi, doon na kami nagsimula ng magandang about organic farming. Dahil doon, about sa market namin ay wala. Hindi kilala ang organic produkto namin. So, nahirapan kami. Dahil walang mga traders, mga private traders, hindi bumili ng aming produkto. O sabi nila, hindi ito gaanong mabilis sa market, sa market. So, pero kami,
as sa nag-organikong magsasaka, tinuloy pa rin namin ang pag-oorganiko dahil sabi namin, kahit hindi naman ng mga traders bilhin yung mga produkto namin, pero nakatulong naman kami sa environment, nakatulong kami sa kapwa namin dahil napasiguro namin yung kinakain namin ay siguradong healthy po. Sana po itong organic farming ay sana po dito sa amin sa ng Pasig City ay sana po lahat ng mga barangays dito di kaya mga namin dito mga municipality sana po mag-organic farming.